nagbalik yung init sa esports. When I say esports events, we are in the timeline that esports tourism is now becoming viable. So, give you an example. IESF Bali. Yung mismong city ng Bali, yung Bali is beach, di ba? Golf course, tourist spot. Bakit may esports dun? Kasi nakita nila na pwede ang esports tourism isabay dun. So yun ngayon yung mga bago models na Ayun ang meta ng gobyerno. yes, gobyerno. Halos So, lahat din ng mga nagpapa-tournament ngayon, puro ganun Supported by city. Supported yes, by tourism nila. tourism, diba? oh. So, Shanghai, yung Stockholm, di ba? Yes. Yung mga commercial nga nila, more on sa tourism eh. agree. So, kung kaya nila, kaya rin natin. And to be honest, mas madaling mag-event sa atin, mas mura. So, ano lang, may konting hilot, konting ano lang yan, dialogue. And we want every publisher, hindi lang Dota, hindi ako biased sa Dota kasi esports Valorant, Open to ML, everyone. lahat, bro. Open to everyone. Laban dito. Kasi, imagine mo, yung opportunity na pwedeng mapunta sa Manila at sa Pilipino, napupunta sa iba. Totoo. Doon ako naiinis. Kasi, if a big event goes into the Philippines, who benefits? It's everyone in the industry. Diba? It's the talents, it's the back end, it's the tourism. Sayang umiikot Lahat lahat. Lahat yun. So, hindi siya dapat ikatuwa na malamya yung ano natin, yung estado natin ngayon. Pero, we will see. I think we're in the right direction. Isang malaking event lang, sigurado sunod-sunod na yan. Oo. Kasi, Kailangan lang na isang confidence, malaking the confidence will be back. We are here to help